Shoutout pala kay Giovanni Villarin. Ito na yung request mo. David versus Goliath. May isang binata na nagangalang si David. Siya ay 15 taong gulang pa lamang. Siya ang pinakabunsong 8 anak ni Jesse. Si Jesse ay may 6 na anak na lalaki at 2 anak na babae. Si David ang natahasang tagabantay ng mga karnero nila. At yung ibang mga kapatid naman niyang lalaki ay mga mandirigma. Isang araw, habang nagpatugtog ng harp si David, may dahang-dahang umatake sa mga alaga niya. Kaya naman, tumayo siya at kinuha niya yung tirador niya at kumuha ng mga bato bilang armas niya laban sa mga mabangis na hayop. Habang dahan-dahan siyang pumunta sa mga alaga niyang karnero, ay bigla niyang narinig ang mabangis na ungal ng layon. At yun na nga, dali-dali niyang pinoprotektahan ang mga alaga niyang laban sa mabangis na layon. Ginamit niya agad yung tirador niya at pinatamaan ng layon. At sa kabilang palad ay natalo niya ang nakatatakot na layon dahil alam ni David na kasama niya ang Diyos at wala siyang dapat kakatakutan. Lumipas ang mga ilang araw naman ay may iba namang mabangis na hayop ang sumalakay sa mga alaga niyang karnero at nakita niyang ang mabangis na oso. Dali-dali niya itong pinatamaan gamit ang tirador niya. Sa kabilang palad ay natalo naman ni David ang oso dahil sa determinasyon nito at walang kinakatakutan dahil palaging baon sa isip niya na kasama niya ang Diyos. Ang Diyos ay naghahanap na ng bagong hari sa Israel. Dahil gusto na ng Diyos na palitan ang namumuno sa Israel na si Haring Saul. Ipinadala ng Diyos ang alagad niyang si Samuel sa bahay ni Jesse. At sinabi agad ni Samuel kay Jesse ang pakay niya kung bakit siya naparito. Kinalaunan ay tinawag ni Jesse ang lahat ng kanyang mga anak. Dali-dali namang umuwi ang mga anak ni Jesse. Pagkakita ni Samuel kay Eliab ay agad siyang humanga dahil sa tindig nito at saktong-saktong pangatawan sapagkat hindi yan ang gusto ng Diyos. Pagkakita ni Samuel kay Abinadab, mas lalong humanga siya dahil sa solid nitong pangatawan at sa tindig din nitong mataas sapagkat hindi yan ang gusto ng Diyos. At pagkakita niya ni Shiman ay nakita niya ang kaaya-ayang nitong pagmumuka at may matipunong pangatawan sapagkat hindi yan ulit ang gusto ng Diyos. Sinabi ni Samuel, lahat ng iyong mga anak ay puro mandirigma ang dating pero hindi sila pinili ng Diyos. Sinabi ni Samuel, kung mayroon ka pa bang anak na lalaki? Sumagot si Jesse, mayroon pa akong isang anak na nangangalang si David. Siya ang pinakabunso sa mga magkakapatid at ngayon nagbabantay siya sa mga alaga naming karnero. Sinabi ni Samuel na tawagin ito dahil sapagkat ito ang napili ng Diyos na maging bagong hari sa Israel at ang papalit kay Haring Saul. Namangha si Jesse at ang mga kapatid ni David sa narinig nila. Pagkadating agad ni David sa bahay nila ay napagtanto ni Samuel na, Diyos, bakit itong bata na to ang napili mo? Maliit siya, bansot at napakapayat. Sabi ng Diyos, Samuel, bakit ka ba nagbabase sa pisikal na pangatawan? Sapagkat hindi mo alam ang katapatan at karunungan ng batang yan sa akin. At biglang tumahimik si Samuel. Binasbasan na ni Samuel si David at pinapalinginan ng taimtim dahil siya ang magdadala sa Israel ng kapayapaan, katahimikan at karunungan laban sa mga kaaway na mga Pilisteo. Nagkaroon ng digmaan sa lupain ng Israel. Si Haring Saul at mga Israelita ay nakipaglaban sa mga Filisteo. Isa sa mga Filisteo ay isang higante. Ang kanyang pangalan ay Goliath. Siya ay napakalaki, napakalakas. Siya ay may taas na mahigit sa 9 feet at nakasuot pandigma at helmet na gawa sa tanso. Pinoprotektahan din ng tanso ang kanyang mga tuhod
Dala-dala ni Gulayat ang kanyang sibat na gawa rin sa tanso. May kasamang sundalo si Gulayat na tagabitbit ng kanyang espada. Ang mga Israelita ay takot sa kanya. Sumigaw si Gulayat sa mga Israelita. Sinabi niya sa kanila na pumili ng isang taong makikipaglaban sa kanya. Walang may gustong makipaglaban sa higante. Sumigaw si Gulayat sa kanila tuwing umaga at tuwing gabi sa loob ng 14 araw. Walang isang Israelita ang gustong lumaban sa kanya. Ang mga kapatid ni David ay nasa hukbo sa Israelita. Pinapunta ni Isai si David upang magdala ng pagkain sa kanila. Nakita ni David ang higante at narinig niya si Gulayat na sumisigaw. Nakita niya ang mga kalalakihan na sundalo ay takot kay Gulayat. Sinabi ni David na siya ang lalaban sa higante. Ang kanyang mga kapatid ay nagalit. Sinabi nila na si David ay dapat nag-aalaga ng tupa. Alam ni David na tutulungan siya ng Diyos. Dumampot siya ng libang bato at kinuha niya ang kanyang tirador at lumapit upang labanan si Gulayat. Nakita ni Gulayat na si David ay bata pa. Siya ay nagalit. Sinigawan niya si David. Sinabi niyang tutulungan siya ng Diyos na patayin si Gulayat. Si Gulayat ay lumapit kay David upang makipaglaban. Pagkatapos ay nilagyan ni David ng bato ang kanyang tirador at inihagis niya ang bato. Ang bato ay tumama sa noo ni Gulayat at bumagsak si Gulayat sa lupa. Kinuha ni David ang espada ni Gulayat at pinutol niya ang ulo ni Gulayat. Nakita ng mga Filisteo ang pagpatay ni David kay Gulayat. Sila ay natakot at tumakbo palayo. Tinulungan ng Diyos si David na patayin ang higante. At doon nagtapos ang kwento.